Hanap mo ba ay pagkain na siguradong babalik-balikan ng mga suki mo? Kung oo, ito, subukan mo na. Pero bago yan, maganda tayo ng lalagyan. Tapos, maglagay na tayo ng harina. Sa harina, all-purpose flour yung ginamit ko dito. Tapos, mga 3/4 cup lang. Asukal, granulated. Pwedeng konti lang lagay mo, pwedeng mas marami, depende sa panlasa mo. Ang ginamit kong yeast, active dry yeast. Hindi na siya kailangan paalsahin sa liquid. Oo, kasi active siya. Okay, dalawang klase yan eh. Tatlo pa nga eh. Tapos iodized salt yung nilagay ko. Tapos naglagay din ako ng margarine. Oo. Pero kung meron ka namang butter, pwede namang butter lagay mo. Naglagay din ako ng tubig. Kung gusto mong mas magastos pero mas malinamnam, pwede naman gatas lagay mo. Haluin lang hanggang sa maging dough texture. Oo. Ayan, ganyan lang siya. Kapag ka naging dough texture na siya, ang kailangan mo naman gawin, masahin mo siya ng bongga. Oo. Pakiramdaman mo na lang. Oo. Ganon. Pero wag ka namang umabot ng mga 3 minuto ha. Saglit lang naman yan masahin at konti lang naman yan. Oo. Tapos takpan mo. Ang ginamit kong pantakip dito, ayan, yung plastic gloves. Kahit mga 20 minutes lang or 10 minutes na pagpapaalsa, carry na yan kung nagmamadali ka katulad ko. Okay, pero aalsa pa yan ha, kung gusto mo paalsahin pa ng bongga. Pag gusto mong mas makita yung alsa niya, kahit mga 1 oras pwede. Kung marami kang oras ha. Yan, ganyan yung tsura nung natin, ng dough. Oo, para siyang buwaghag ng malagkit, ganon. Pahid tayo ng mantika sa pinaka pagmamasahan natin. Huwag ka mag-alala, malinis yan. Oo. Pinunasan ko na yan ng bongga. Oo. At saka kung if ever na madumi naman, kami naman kakain. Ayan, disclaimer lang sa mga nag-aano, oo. Ayan, pumapansin, ganito, ganyan, ganyan. Ayan, kami lang kakain. Naglalagay lang ako ng costing sa recipe natin para if ever na gusto nyo itinda. Kung alibawang nadudumihan kayo sa mga ano ko, oo. Ayan. Sige, push mo yan. Gusto mo yan eh. Pansinin lahat ng nakikita mo. Oo. Sana all, maraming oras para pansinin yung ginagawa ng iba. No? Pagkahiwa mo niya na maliliit, oo, ayan. Ano yun na natin? Bilugin lang. Oo. Tas takpan. Habang iniintay natin siya na umalsa, kahit mga 10 minutes lang din. Or, ayan, hanggang sa uminit yung mantika mo. Kahit anong klase ng mantika, pwede mo gamitin ha. Kung sa tingin mo, mainit na yung mantika, tapos tingin mo okay na tong alsa nung ano mo, oo, ginawa mong dough. Ayan, prito mo na. Sakto lang lakas ng apoy ha. If ever na malakas yung apoy mo, ayan, medyo halu-haluin mo siya ng bahagya. Huwag mo naman manggigilan ha. Kasi pagka malakas apoy, mabilis maluto. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman hilaw loob niyan. Kasi maliit lang naman yan, maluluto agad yung loob. Okay? Pwede mo siya lutuin ng ano, hanggang sa as in, sobrang golden brown, ganun. Yung malapit na masunog, pwedeng ganun. Huwag ka mag-alala, malambot pa rin loob niyan. Okay? Hindi na kailangan pala ng itlog dito sa recipe na to. Baka may maghanap ba't wala akong inilagay na itlog, ha? Oo. Kung nagtitipid ka or bawal ka sa itlog, ayan, ito na yung sagot. Pagkahanda natin na container, oo, ayan, magpahid tayo ng konting chocolate sa pinaka, ayan, bottom part. Or pinaka, ayan, sahig nung ano mo, container. Ito na yung niluto natin kanina. Oo. Bitcho yan ha, bitcho. Oo. Binilog ko lang siya. Okay, tas lagyan natin ng 3 pirasong bitcho yung ating container na may chocolate. Tapos maglagay ulit tayo sa ibabaw. Bakit ako naglagay ng chocolate sa pinakasahig? Ayan, kasi para medyo dumikit yung bitcho mo sa pinaka-container. Kumbaga para hindi siya masyadong maggulong-gulong ba. Ganon. Parang yun yung magiging pandikit mo. Pero pagkain, edible ba? Okay? Pero kung meron kang gustong ibang flavor dito, pwede naman ha. Oo. Okay? Basta itipende mo sa panlasa mo. Bali kasi ito yung ginamit kong natin. Chocolate kasi. Ayan yung available dito sa kusina namin. Oo, ganun talaga yun. Tapos naglagay din ako ng strawberry. Dahil hindi masyadong pinapansin ng mga anak ko yung strawberry flavor na yan, na palaman na binili namin. Ayan. Strawberry jam. Gamitin natin sa recipe natin.
Hindi sila mahilig sa maasim. Maasim-asim na matamis ang strawberry jam, di ba? Bali, bumili lang kami ng strawberry jam na flavor na pampalaman kasi, ayan, iniiwas kasi namin yung mga anak namin sa mga yung mga binibiling mga oo, mga biskuit, mga tinapin na yung mga, alam niyo na yun, oo. Yung mga nakabalot. Ayan, nag-slice bread na lang kami, tas bibili kami palaman, tas iba-iba. Oo, iniiwas namin. Mas tumaba ang mga anak namin, oo. Hindi pa siya sobrang tamis. Kasi, di ba, yung mga tinapin na nakalagay sa plastic, ganyan, nabibili sa tindahan o sa grocery, ayan, di, sobra tamis nun, di ba? Wala pang palaman, pero sobrang tamis na. Hindi ko lang sure ha. Kasi mas marami sila nakakain nun, pero hindi agad tumataba yung mga anak namin. Pero nung nag-slice bread kami, tapos nagpapalaman, oo, ayun, mas tumataba sila. Oo. Okay, nasa lantakan time na tayo. Bali sa mga nagtatanong, ayan ako curious kung magkano pwede kitain, magkano pwede puhunan dito. Ayan. Pagtapos na ng lantakan time, nandun yung listahan na recipe at saka costing natin. Madalas ha, nasa dulo ng video o kaya bago pagtapos ng lantakan time. Choco Strawberry Bicho ang pangalan ng recipe natin. Pero kung meron kang ibang gusto, ibang pangalan dito, push mo yan. Oo, for sharing naman to para sa lahat. Okay, yung container, palalagay ko na lang yung link kung saan mabibili sa baba. Okay, sige na. Goodbye, good luck. Love you.